Okay guys, so ngayon ang next na gagawin naman natin na example ay gagawin natin siyang student record system. So same thing, array pa rin yung matututunan, declaring ng arrays pa rin, storing pa rin ng multiple records, using pa rin ng for loops, and displaying pa rin ng stored data. So ang gagawin na natin, edit-edit na lang. So meron tayong size dito, let's say for example 2 na lang. So para 2 records na lang yung gagawin natin. Pero pwede siyang gawin mas mataas pa, depende sa inyo. Then after nun, meron tayong student name. So papalitan lang natin 'to. Student name, then same yung size, and then alisin na natin 'to. Palitan natin ito ng student grade. Ayan. Then eto naman, lagyan natin or palitan natin ng student record system. Okay? So after niyan, ang next na gagawin naman natin is we'll edit yung sa for loop natin. So sa for loop natin, instead na student yan, gagawin natin siya, patient, gagawin natin siyang student. Then, lagay lang natin enter name. So sa enter name natin, kunin natin si student name. Yan, lagay natin siya dito. And then yung student grade natin dito. So dito papalitan natin siya ng enter grade. So itong illness, aalisin na natin siya. Yan. So dito, palitan lang natin yung patient into student. So ito ay student name. Then ito naman ay student grade. Then aalisin na natin tong part na to. And papalitan natin ng student name ito at student grade ito. Yan. So, ang gagawin natin ngayon is we'll check yung program. Run natin siya. So, student name, let's say for example, Cram. Then, ang grade niya ay win na natin 75. Next is Groot. Ayan. And then, ang grade niya ay 60. Yan. So, eto yan. Student number 1 natin, si Cram, 75. Si Groot naman ay 60. So, yung array natin, guys, ganun lang naman siya ginagamit. No? As long na we understand yung concept niya, so, ganun lang naman siya.